ang unang linggo po ng Mayo, no? Kakayari lang po natin ng April. Napakaraming ginawang mabubuti ng Diyos sa ating pong buhay. Buhay tayo, malakas at nakakasurvive. Yes, hindi man tayo pinayaman ng sobra ng Diyos, pero hindi niya naman tayo pinagkulang sa lahat ng bagay. Yes, may mga pinagdaan ng pangkalusugan yung ibang mga kapatid natin, pero nandun yung kagalingan ng Diyos. At yes, may mga pinagdaanan tayong mga pagsubok, pero nandun lagi yung kapayapaan ng Diyos. Kaya nga tayo nandirito eh. At ngayong month of May, happy month of May sa buhay po ng bawat isa. Binabati rin po namin yung mga nanonood sa kanila pong mga live stream. Sumayin niyo nawa po ang pagpapala po ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan na i-like at i-share po ang kanyang gawain upang mas marami pa pong mapagpala. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, happy month of May. Dahil ngayong pong buwan, may mas maraming pagpapalain, may mas maraming gagaling, may mas maraming sasaya. Dahil habang inuuna natin ng Diyos, tayo rin ay kanyang uunahin. Kaya ngayon pong umagang ito, tayo pong lahat ay tumayo. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pong Diyos na buhay. At tayo po yung mag-uumpisa na po ng kanyang dakilang gawain. At pangunahan po tayo ni Brother First sa pambungad na panalangin at ng buong worship team. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nating papurihan ang ating Diyos na buhay ngayong umaga. Dahil tunay ng napakabuti ng ating Ama. Hallelujah, hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso at lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso at lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso at lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus.
puso at lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Tulad ng aming inawit, Panginoon, hindi kami magsasawang purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawang pasalamatan ka, Panginoon. Hindi kami magsasawang luwalhatihin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, na muli kami ay yung dinako sa lugaring ito, Panginoon, upang patuloy na magpasalamat, magpuri sa iyong dakilang pangalan. Lord, salamat sa mga bagay, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, wala kaming gagawin, Panginoon, kung hindi itaas ang iyong pangalan. Ikaw ay aming pasasalamatan sa buong maghapon, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon. Lord, lumalapit din kami sa umagang ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na marami kaming pagkukulang, Panginoon. Lord, pakalinisin mo kami ng iyong dugong banal upang maging karapat-dapat kami sa pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na alam mo at batid mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso, ang laman ng aming mga isipan, Panginoon. Kaya patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. At ganoon din, Panginoon, nagpapatawad din kami sa mga nagkakasala sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, itinataas ko, Panginoon, ang aming gawain. Sa umagang ito, Panginoon, Lord, ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, lahat ng iyong gagamitin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, Lord, give me anointing, Panginoon. Katalinuhan, nagbubuhat sa iyo ay pagkalubos sa bawat isa, Panginoon. Sa mga magpapaawit, Panginoon, Lord, sa magbimensahe, Panginoon, Lord, sa mag-operatory, Panginoon, Lord, sa opening prayer, Panginoon, ganun din, Lord, sa pagbahatid ng mensahe sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang magbigay ng karunungan, Panginoon, ilagay mo lamang sa iyo, sa iyong likuran, Panginoon, at lahat ng kanyang sasambitin, Panginoon, ay yung ikatataas mo, ikalulwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, alam namin, Panginoon, marami kang gagawin, Panginoon, maraming pagbabago, marami kang gagawin, Panginoon, na ikabubuti ng bawat isa, Panginoon. Ang bawat salita mo, Panginoon, ay magiging sandigan namin sa buong isang linggo, Panginoon, sa buong maghapon, Panginoon. Lord, salamat din, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, nagpupuri sa iyo sa umagang ito, Lord God. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na wala pa rito, Lord God. Idakumuhan ka ng mga pangyapak sa lugar ito upang sabay-sabay kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang buong maghapon namin sa Panginoon ay sa iyo namin pinaubaya, Panginoon. Lahat ng aming gagawin, Panginoon. At Lord, sa lahat ng sa mga bagay, Panginoon, na kung meron kami, Panginoon, matuto kami makontento, Panginoon. Lord, salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa pong maganda at pinagpalang linggo sa ating lahat. Pinagpala po ba ang buhay ng bawat isa? Isa nga pong malakas na hallelujah! Hallelujah! Tunay nga po na tayo ay malakas, masigla, at buhay na buhay. Kaya patuloy po nating purihin at pasalamatan ng Panginoon dahil ang kanyang kabutihan ay hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon. Tapat po ang Diyos sa ating buhay. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman.
pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! At yung pong awitin, pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang.
magpupuri sa'yo. Kahit na may problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ang mga anak ng Diyos, kahit na may problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Yes, Jesus. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Yes, Jesus. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Makapiling ka lang. Minsan pa ay sumayaw. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Makapiling ka lang. Hallelujah! We bring back all the glory to you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Jesus, hallelujah. Kami patuloy na magpupuri at aawit sa iyo, Panginoon. Dahil kahit anumang pagsubok o problema na dumating sa buhay namin, Panginoon, lagi kang nariyan. Lagi kang nariyan at gumagabay sa buhay ng bawat isa. Kaya't nararapat sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Kami patuloy na magpapasalamat sa iyo, Ama. Ngayong umagang ito. Hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lang.
pagsubok o problema ang dumating sa aming buhay, Panginoon, Ika'y laging nariyan. Ika'y laging nariyan at gumagabay sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya't patuloy ka naming pupurihan. Patuloy ka naming aawitan. Hallelujah! Sa'yo lamang sumasamba, magpupunin, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurin, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Ikaw lamang. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailan may Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailan may Panginoon. Itataas, ihahayag pangalan mo'y itataniyak ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang. Mga salita mo ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Ang isip ko ngayon binabago. Itataas, ihahayag pangalan mo'y itataniyak ang pagsambay, ialay, Panginoon.
mas pipiliin po namin, Ama, na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Mas pipiliin po namin, Ama, na paglingkuran po kayo. Mas pipiliin po namin na itaas namin ang dakilang pangalan ni Jesus. Dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng hininga. Kayo po ang may control ng aming buhay. Kinabukasan, kayo po ang nakakaalam ng mangyayari sa amin sa hinaharap. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. Kami po ng mga anak ninyo ay buong puso nagpapakumbaba. Sa inyo lamang pong biyaya at grasya, kaya kami ay nakatitindig. Kaya kami nabubuhay sa mundong ito. Ang mga talento at kakayanan, kung anong meron kami, ito po'y dahil lang sa inyo pong favor, dahil lamang po ito sa inyong grasya. Maraming salamat po sa kaligtasang pinagkaloob niyo po sa amin. Lagi niyo po sinasariwa ang relasyon namin sa inyo. Thank you for the gift of faith. Thank you for the atmosphere of hope sa aming buhay. O Diyos, thank you for the anointing of undistracted prayer na nasa aming kalagitnaan. Pag nananalangin kami, lumalakas po kami. Pag nananalangin kami, pumapayapa po kami. O Diyos, at may inililigtas po yung aming panalangin sa inyo. May pinapagaling po ang aming panalangin sa inyo. May pinapayapa na puso ng mga tao ang mga panalangin namin sa inyo. Salamat, hindi lamang kami, ang buong katawan mo, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang bansa. Salamat, may Body of Christ na tinawag kayo upang maging ilaw ng sanlibutan ito. Salamat po, Diyos, ngayong umaga sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siya po nag-guide sa amin. Not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Dahil lamang sa patnubay ng Holy Spirit, kaya kami po'y lumalakas. Nagkakaroon kami ng kapanatagan. Nagkakaroon kami ng kumpiyansa na sumasagot kayo sa aming panalangin. Salamat po, Diyos. Haplusin nyo ang bawat nakikinig ngayong umaga. Nakakonect sa website na ito, sa aming mga followers, viewers, at naririto. Bisitahin nyo mga tahanan. Bisitahin nyo ang buhay ng bawat mga anak mo na humahanap sa inyo. Mga taong lito, lupaypay, bigyan nyo sila ng panibagong lakas, panibagong sigla. Ngayon pong umaga, O Diyos, salamat po sa revival, restoration, kasi kayo po yung gumagawa nito sa aming buhay. Mababa po kami, kaya lamang po maparangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Good day. Good morning po sa ating po lahat. May 4, 2025, mabilis po ang panahon. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay sa mundong ito. Siya may-ari ng Pilipinas. Siya ang nagtataguyod sa ating pamilya. Sabi po sa Kawikaan 19:21, ang mga tao maraming iniisip, maraming pinaplano at binabalak. Pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Amen? Kasi po, sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga plano para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi sa ikabubuti para dulutan kayo ng puno-puno ng pag-asa sa hinaharap. Amen? So, sabihin niyo po sa inyong katabi na lalakas ka muli. Yan. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos naman po nagpapalakas sa atin. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sabi po sa 2 Corinthians 3:17, if the Holy Spirit is with us, there is liberty. Amen? Pag nandun ang Banal na Espiritu, nandun ang kalayaan, nandun ang kapayapaan, nandun ang kalakasan, nandun ang kagalingan. Amen? So, salamat din po sa patuloy niyo pong pag-share sa gawain sa lugar na ito, maging po mga followers natin, viewers sa ibang bansa, sa ibang probinsya. Maraming salamat po sa inyong pag-share sapagkat nagagamit tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pag-share, may mga nakakarinig na tao, nababago ang pananaw nila sa buhay, at nagkakaroon sila ng personal intimacy sa Diyos. Ang pinakamahalaga kasi sa buhay Kristiyano, intimacy. Amen? Kasi iyan po yung hindi kayang tibagin ng demonyo. Kay Job, nakuha ng lahat. Pamilya niya, kabuhayan niya, naubos. Amen?
Pati katawan niya, pinagkasakit siya. Ang hindi lang nakuha ni Satanas kay Job, yung intimacy ni Job sa Diyos. Sabi ni Job, magpupuri pa rin ako sa iyo, magpapasalamat pa rin ako sa iyo. Kaya naman lahat ang nawala sa kanya, ibinalik po ng Diyos. So, importante po yung intimacy. Sabihin mo sa katabi, intimacy. Kasi, nasa mundo pa tayo. Walang exempted sa pagsubok. Dadaan at dadaan tayo dyan. Pag may patutunguhan ka, may pagdadaanan ka. Sabihin mo sa katabi, pag may patutunguhan ka, may pagdadaanan ka. Amen? Kasi sigurado ang ating patutunguhan. Praise God. Ang topic po natin ngayong umaga, sabi po dyan ay momentum of moving forward. Ano ba yung salitang momentum? Kasi Pampanga tayo no? Pag sinabi pong momentum, salida yan. Nakasalida. Amen? Kung sa kung ba nakaplo, hindi mo mapipigilan yan. Nakasalida Amen? Momentum of moving forward. Sa Tagalog, salida ng tuloy-tuloy na pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Ngayon, pinili mo sumamba sa Diyos. Pinili mo na paglingkuran ang Diyos. Pinili mo na itaas ang pangalan ni Jesus. Yan yung momentum of moving forward. Sa isang taong willing sumunod sa Diyos, walang pwede makapigil dyan. Wala po makakapagpahinto dyan. Amen? Kasi nag-ooperate sa kanya yung gift of faith. Ang ating pong text, sabi po rito sa Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Ito po ay si Pablo po ang nagsasalita dito. Sabi po ni Pablo, hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Para sinasabi ni Pablo, hindi ako perfect. Pero ako'y nagpapatuloy. Amen? Sabi mo sa katabi, nagpapatuloy. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Verse 13. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong sa langit, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipauunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Amen? Sabihin mo sa katabi, ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Amen. So sabi po rito, paano tayo magiging tuloy-tuloy sa salida sa pagsunod sa utos ng Diyos? Paano ba? Ano ba yung dapat nating gawin? Number 1, unstoppable faith. Amen? Ano po ba yung unstoppable? Hindi po ito napapahinto. Ano man, bumagyo man, uminit man, magbago-bago man ang namumuno sa gobyerno. Amen? Para ba si Daniel na nagbago-bago man yung mga hari, nanatili siyang nananalangin. Amen? Sa panahon ni Haring Nabucodonosor, panahon ni Haring Dario, Haring Belshazzar, pray pa rin si Daniel. Ano? Sa Old Testament yun. Pero pinag-uusapan natin si Paul. Ano? So, yung unstoppable faith, sabi po rito doon sa binasa natin, Philippians chapter 3, verse 15 to 16, sabi po ni Pablo, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Amen? Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga, ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Ano ho? So, ito po si Pablo kasi ay malinaw na yung vision. Ano?
malinaw na yung kanyang purpose. Alam niya na yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Kaya nga po, alam niyo po, sabi po rito, anak, doon sa susunod, babalikan natin yan. Sabi po rito, all genuine will be tested. Ano ho? Lahat ng totoo ay sinusubok. Para po yung ginto na para matiyak na ginto talaga, dinadarang sa apoy. Amen? Tandaan po natin, lahat ng papangarapin natin, tiyak may pipigil dyan. Amen? Uulitin ko, lahat ng papangarapin natin, tiyak may pipigil dyan. Lahat ng gugustuhin nating pagbabago, tiyak may pipigil dyan. Laging may matutuwa sa atin. At lagi ding merong hindi matutuwa. Laging may susuporta sa atin. At lagi ding mayroong hindi susuporta. Amen? May magbubuo sa atin. At lagi ding may magwawasak sa atin. Amen? Naranasan po ba ito ni Pablo? Naranasan po ito ni Paul. Balik po tayo doon sa Acts 16. Sabi po rito sa Acts 16, ayan, basahin ko po yung, para makuha natin ang teksto nito. Si Pablo po ito. Patunay na yung sinabi niya, yung si Pablo merong unstoppable faith. Hindi siya mapahinto, hindi siya mapatigil. Sabi po rito, Acts 16 verse 20 to 23, iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ibinilanggo at pinabantayan sa kulungan. Ano po? So, ito po yung tagpo na siyempre nangangaral po ng salita ng Diyos si Pablo, kasama niya si Silas. At yun ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Yun ang kanyang mission. Kaya lamang, habang sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos, dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, may sunod ng sunod sa kanyang bata na inaalihan ng masamang espiritu, yung batang babae, na itong batang babae ito nakakapanghula. At may amo ito. Ang batang ito ay pinagkakakitaan ng kanyang mga amo. Ngayon, dahil anointed si Pablo puspos siya ng banal na espiritu Ang ginawa niya doon sa bata, sabi niya doon sa bata, ikaw na masamang espiritu sa batang ito, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Bigla po na-deliver po yung bata. Di lumaya. No, nagbalik sa normal. Hindi na siya possess. So, ngayon, nagalit po yung mga amo ng bata kasi hanap buhay nila Para bang mga illegal na gawain. Amen. Para bang doon sila nabubuhay sa illegal na gawain. Amen? Na-encounter niya yung man of God. Nawalan ngayon sila ng hanap buhay. Amen? Dahil sa nawalan sila ng hanap buhay, so ang ginawa nila, nagsalita sila laban kay Pablo at kay Silas. Nagsumbong sa pamunuan po ng Romano at sinunggaban, sabi doon sa binasa natin, sinunggaban sina Pablo, pinahugupit, at binartolina. Grabe, nakabartolina sila. Sabi nga doon, pati paan nila, may kahoy Amen? Pero, ang tanong, napigilan po ba yung dalawa? Amen? Kahit nakakulong, napigilan ba yung kanilang pananampalataya? Ang sabi po rito, sa Gawa, 16 verse 25, ayan, anak, ayan, sabi dyan,
nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit na mga himno. At nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. So, hindi mapigilan yung pananampalataya ni Pablo at Silas kahit nakakulong. Nagpuri pa rin sila sa Diyos. Amen. Sabi rito, nanalangin, umaawit ng himno. Di ba, marami pong pagka nakulong sobrang lungkot na. Sobrang nag-aalala. Sobrang hopeless na. At kaya nga po, di ba, sa bilangguan ay, kaya po nagkakarambulan dyan kaya may riot dyan may init ang ulo ng mga tao dyan Amen? Nagkukulang sila sa pasensya. Pero, grabe. Ito po itong dalawa ay nanalangin. At syempre, kasama nila ang Diyos. At habang sila po ay nananalangin, lumindol sa kulungan. Grabe, pagka nandun ang power ni Lord, lumindol, kusa pong nabuksan yung kulungan. At ang batas po kasi noon, pag ikaw ay isang gwardya at natakasan ka ng bilanggo, sa batas po ng Roma, ikaw ang papatayin, yung gwardya. So, nag-burn out po namatay po yung ilaw. So, akala nung bantay nakatakas sa mga bilanggo kasi sabi po ay kusa na buksan ang mga bilangguan. So, hawak na po nung gwardya, yung tabak, magpapakamatay na. Kasi parurusahan siya Pero sabi ni Pablo at Silas, wag mong gawin yan. Buhay kami, narito kami. Sabi po nung bantay, ano po ang gagawin ko para ako'y maligtas? Yun ang konteksto nung sumampalataya ka at ang buong sambahayan mo maliligtas. Amen? Di ba, minsan nire-recite natin yung Lord, sabi niyo po sa Acts 6:31, sumampalataya po kami sa inyo, ang buong sambahayan namin maliligtas. Ang konteksto po nun yun ang istorya noon. Yung gwardya magpapakamatay na. Mula sa pagpapakamatay, nagkaroon po ng kaligtasan. Amen? Kaya ngayon, kung may nakikinig po sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, marahil gusto mo nang wakasan ang buhay mo. Huwag ka susuko. Kasi may pag-asa kay Jesus. Amen? Ang pagsubok ay dumadaan lang. Dahil gusto po ng Diyos may patunguhan tayo. Patungong langit. Amen? At di ba, to make the long story short, naligtas po yung bantay, pati pamilya niya. Amen? Sila'y nagpabautismo. Sapagkat kahit nasa kulungan, kahit nabilanggo si Pablo at Silas, kahit walang katotohanan ipinaratang sa kanila, pinipigilan sila, pinahihinto sila sa kanilang pananampalataya, nagpatuloy sila. At kahit sa kulungan, may naligtas. Amen? Remember, sabi po rito, tandaan po natin, life is a constant battle. Ang buhay ay laging may laban. Pero, sabi dito, select our battle. Pero, hindi lahat nilalabanan. Sabi mo sa katabi, hindi lahat nilalabanan. Amen? Choose our battle wisely. Amen? Ano ba ibig sabihin nito? Hindi lahat pinupuntahan. Amen? Hindi lahat sinasalihan. Baka maubos ang ating panahon at lakas sa hindi tunay na laban. Amen? Kaya dapat alam po natin yung priority natin Mahalaga na alam natin yung pinapagawa ng Diyos. Kasi mag-uubos tayo ng panahon at oras. Hindi naman yun yung pinapagawa ng Diyos. Kaya hindi lahat nilalabanan. Amen? Hello? Sabi po ni Pablo sa 2 Timothy 4:7. Kasi si Pablo, clear yung vision Maliwanag yung kanyang patutunguhan Maliwanag ay pinapagawa sa kanya ng Diyos. Sabi po doon sa 2 Timothy 4:7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya, ang advantage po ng may relasyon sa Diyos, nakikita natin ang ating patutunguhan.
Alam natin yung mahalaga, alam natin yung priority. Nung araw, paikot-ikot ang buhay natin para po tayong tupang ligaw. Kahit po ako noon, hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung kahulugan ng buhay. Hindi ko alam yung kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa. Pero salamat kay Lord. May humipo sa langit. May nananalangin pala sa akin. May nag-share sa akin. At ngayon, tiyak na tiyak po yung ating patutunguhan. Alam natin ang purpose natin sa buhay. Tayo po lahat dati parang tupang ligaw. Nadadala tayo, nasisiklot-siklot tayo. Kaya pagka hindi mo alam yung purpose, may lasingan dyan, may mga bisyo. Pag natawagan ka ng kumpare mo, hindi ka makatanggi. Kasi hindi mo alam yung purpose ng Diyos sa buhay mo eh. Yung mga lakaran na hindi naman yun ang nais ng Diyos, sasama ka. Amen? Kasi nga, hindi maliwanag yung ating patutunguhan. Pero, so hindi naman tayo nagko-condemn kasi lahat tayo, ako po dati ganun eh. Amen? Paikot-ikot lang yung buhay ko araw-araw. Sa hapon, nag-iintay na ako, ngayong hapon ito, maglalasing na naman kami. Masaya ka na. Kasi makakasama mo na yung mga barkada mo. Masaya ka pagka lasing. Pero pag nakatulog ka bukas ng umaga, may problema na naman. Wala kang kapayapaan. Pero pwede palang wala. Kasi ang sabi po sa Philippians 4:6-7, huwag ka mabalisa sa anumang bagay. Manalangin ka nang may pasasalamat sa Diyos at ang kapayapaan ni Kristo ay maghahari sa iyong puso. So pwede palang makatulog kahit nung araw, di ba, mga lalaki, pampatulog, alak. Amen. Pampatulog, kailangan bangag ka para makatulog ka. Pwede palang makatulog ka nang walang bisyo. Manalangin ka na may pasasalamat sa Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Ang kapayapaan maghahari sa iyong puso. Pagpayapa ka, makakatulog ka. Sabihin mo sa katabi, pagpayapa ka, makakatulog ka. Wala pong gamot sa kapayapaan kundi relasyon kay Kristo. Kaya may mga taong nagpapakamatay kasi wala silang kapayapaan. Pero salamat na lang, nasumpungan natin ang prinsipe ng kapayapaan. Kagaya nung gwardiya sa bilangguan, magpapakamatay na. Pero nandun si Pablo na nangangaral ng mabuting balita. Nagkaroon ng kaligtasan siya at ang kanyang pamilya. Hello. Another example po, alam niyo po sa Bible, hindi lamang si Pablo eh. Marami pong istorya sa Bible na dahil sa kanilang pananampalataya, hindi po sila napigilan. May mga inilagay ang Diyos na pangitain sa kanila, vision, na ipinapatrabaho ang Diyos at may pumipigil. Kaya nga po, pag may pangarap tayo, sigurado may pipigil dyan. Pero, fight the good fight of faith. Amen? Si Nehemiah. Sino po may kakilala dito kay Nehemiah sa Bible? Taas po ang kamay. Si Nehemiah po ay kagaya din ni Pablo na may assignment na ipinapagawa ang Diyos. Sabi po rito sa Nehemiah 6, chapter 2, verse 4, kasi ito po si Nehemiah ay naawa sa bansang Israel. Kasi ang bansang Israel ay nasakop po ng Babylonia. Kasi noon, ang Israel, pag nagkakasala, nasasakop po ng kaaway. Pag sumusuway sila sa utos ng Diyos, nasasakop sila ng kaaway. So, yung wall of Jerusalem, iniwan ng giba, sunog. Kaya nabihag noon ng mga Israelita. Pero, nung mabalitaan to ni Nehemiah, nalungkot si Nehemiah. Si Nehemiah po ay ang ganda ng trabaho. Nasa palasyo siya. Amen. Cupbearer siya. Kung sa kung ba, ang ganda na ng tayo niya eh. Para bang, ang ganda na ng posisyon niya eh. At malapit pa siya sa hari. Pero, may malasakit siya sa kanyang kababayan. Amen? Para bang nagmamahal siya sa bansang Pilipinas. Amen? Kaya iboto nyo kagaya ni Nehemiah. Amen? Hello? Yung bang may malasakit sa kinabukasan ng next generation, ng mga anak nyo, mga apo nyo. Amen? Nung mga kinabukasan, may malasakit. Nung mabalitaan po ni Nehemiah, yun nangyari sa kanyang kababayan. Nalungkot siya, umiyak siya, nag-ayuno siya, nanalangin siya. At humingi siya ng pabor sa hari na pwede bang
payagan nyo na umuwi muna ako sa aking kababayan. At ang kanyang purpose, muling itayo yung Wall of Jerusalem. Kasi po yung Wall of Jerusalem, sa spiritual, protection to. Amen? Protection. Nung sa Old Testament, pagka matataas po yung pader ng kaharian, yun ang protection nila. Hindi sila masasakop ng kaaway. Nanonood kayo ng mga pelikula, di ba? Tataas ng mga kaharian, pader. Tapos yung mga armaso, mga sibat, mga pana, di ba? Pero yung wall nila, mataas. Kasi protection yun. Yun ay gera noon, panahon ng Old Testament. Ngayon sa panahon naman natin ito, yung wall na natin, blood of Jesus yun. Amen? Nung namatay si Jesus, muling nabuhay, ini-apply na natin yung blood of Jesus. Lord, walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa aking pamilya. Sinasaway ko ito sa pangalan ng Jesus. Balutin niyo sila ng dugo ni Jesus. Walang high blood, walang heart attack, walang cardiac arrest. Sinasaway namin ito sa pangalan ng Jesus. Binabalutan namin sila ng dugo ni Jesus. Sa panahon natin ngayon, non-wall. At ito po si Nehemiah ay, grabe, umiyak siya. Pinayagan siya ng hari. At binigyan pa siya ng mga gamit na panggamit doon sa pader na itatayo. Hello. At hinimok niya yung mga kababayan niya na itayo natin muli yung nagiba na nawasak na pader ng Jerusalem. At kasi nagpray siya nagayuno siya, may pagmamahal siya, nakiisa yung bansang Israel. Pero may pumipigil. Habang sila'y nagtatayo, may pumipigil. At gustong ambusin si Nehemiah. At may opposition ba? Kaya nga, pag tayo may pinapangarap, may pipigil dyan. Pero laban lang. Sabi mo sa katabi, laban lang. Kagaya po ni Nehemiah. Alam niyo po, nung tinatayo nila yung Wall of Jerusalem, yung si Sanballat, Tobias, Gesem, ito po yung mga opposition. At gusto nilang patayin si Nehemiah. Sabi po rito sa Nehemiah, chapter 6, verse 2 to 4, inanyayahan ako ni Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng uno. Alam kong may masama silang balak sa akin. Kaya tagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito. Kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa iyo. 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Sabi ko kanina, hindi lahat sinasamahan. Amen? Hello? Ang sabi po ni Nehemiah, hindi ako pwedeng makipagkita sa inyo. Mahalaga itong ginagawa ko kasi yung ginagawa niya, pinapagawa ng Diyos eh. Hello? Pero ang punto doon, gusto lang siyang itumba eh. Amen? Kasi nga may pumipigil ng pangarap na inilagay ng Diyos sa puso ni Nehemiah. Pero hindi po nagtagumpay ang mga oposisyon. Si Sanballat, Tobias, at si Gesem. At naitayo din po yung Wall of Jerusalem. At nakinabang po ang kababayan ni Nehemiah. Siya po yung naging governor, si Nehemiah. At siya po yung governor na hindi kumukuha ng sweldo. Amen? Talagang dahil sa kanyang pagmamalasakit, sa kanyang kababayan, siya po yung ginamit ng Diyos para mabuo ang Wall of Jerusalem. Kaya ang mga anak ng Diyos nagbubuo. Sabi mo sa katabi, mga anak ng Diyos nagbubuo. Amen? Meron tayong atmosphere of unity. Amen? So, hindi lamang po si Nehemiah, yung hindi po napigilan, yung kanyang pananampalataya, hindi napahinto. Hindi lamang si Nehemiah ang may unstoppable faith, maging ang Panginoong Jesus. Amen? Ito pong si Nehemiah, may goal. Tandaan niyo po. Si Pablo, may goal. Nag-set sila ng goal. Si Jesus, may goal din. Tandaan niyo po, doon sa Lucas 13:31, ito naman si Jesus Christ, pinagbabawalan naman ni Herodes. Pinagbabawalan na magpagaling
Nagpalayas ng demonyo. Pinabawalan ni Herodes, pinahihinto, pinatitigil. Sabi po rito sa Lucas chapter 13, verse 31 to 32. Lucas 13, 31 to 32. Dumating noon ng ilang Parseyo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Sumagot siya, sabihin ninyo, tingnan niyo po, sabi ng Panginoon Jesus doon sa sugo, sabihin niyo sa lalaking iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Hindi po pinagbigyan si Herodes. Amen. Hello. Yan po yung unstoppable faith. Amen. Dahil clear. Sabi mo sa katabi, clear. Yung mission po ng Panginoong Yesus. Amen. Sa Bible po, napakaraming clear yung vision. Si Joseph, di ba, clear din ang vision. Alam din niya yung patutunguhan niya. Bata pa siya, napanaginipan niya. Kaya nga si Joseph ay, lagi niyo narinig sa akin to, yung tatlong ay, dala-dala niya yun. Ingat, iwas, iwan. Tatakbo siya. Amen. Kasi pipigil yun sa kanyang purpose eh. Amen. Alam niya na yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay eh. Si Satanas, tandaan niyo po, sabi po sa John 10:10, si Satanas ay pumarito sa lupa para pumatay, magnakaw, mawasak. Sa Jesus naman na parito sa lupa para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasyasya. Amen. Si Jesus nagbubuo, si Satanas nagwawasak. Si Satanas pumapatay, si Jesus bumubuhay. Si Satanas nagnanakaw, si Jesus nagbibigay. Kaya kailangan ng mga lingkod ng Diyos, mga mandirigma. Amen. Ibig sabihin, yung laban na ating nilalabanan ay yung ipinapagawa ng Diyos. Hindi lahat ng laban ay nilalabanan natin. Mag-uubos tayo ng panahon at oras pag hindi natin laban. Kaya pagka tunay na laban na ipinapagawa ng Diyos, ubos na yung lakas natin. Ubos na yung panahon natin. Kaya nga, napakahalaga na maliwanag yung ating ginagawa na ito ay nais ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Lahat tayo magtatagumpay. Mga kabataan dito, magtatagumpay. Amen? Walang makakapigil sa kanilang mga pag-aaral. Amen? Walang makakapagpahinto. Mga magulang, wala rin makakapagpahinto sa pagtataguin nyo sa inyong mga anak. Sa mga ministry natin, wala po makakapagpahinto dyan. Amen? Walang makakapigil dyan. Doon sa nais layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Hello, palapak po sa Panginoon. Number 2. So, ano po yung number 2? Sabi po rito, siyempre, para po tuloy-tuloy yung momentum of moving forward, mahalaga din yung consistent consecration. Mahalaga po yan eh. Amen? Yung bang napapanatili nating dalisay, yung ating puso. We are not perfect, but we try our best. Lagi ko sinasabi yan. Iba, yung sinisikap natin na maging kalugod-lugod yung ating puso sa paningin ng Diyos. Hello? Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 6, sabi po rito ni Pablo, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Amen. Si Paul ay, ito po yung pinapaalala niya sa atin na talaga na, kasi may power po yan no? Kapag nag-lose ang consecration, alam niyo po, anak nandiyan yan. No? Sabi po dito, anak nandiyan yan. Yan. Kapag nag-lose ang consecration, nag-lose yung anointing. Ano ba yung anointing? Yung ito ay kapangyarihan ng Diyos eh. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Close tayo sa Holy Spirit. Pag nag-lose yung consecration natin, nag-lose yung anointing. Kapag nag-lose yung consecration natin, nag-lose yung authority. Amen? Hello?
Minsan hindi tayo makalaban sa kaaway kasi kilala natin ang sarili natin eh. Kung tayo ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, kung tayo namumuhay ayon sa kanyang plano at purpose, ay di ba sabi sa Santiago 4:7, pasahop ka sa Diyos, sanansangin mo ang dyablo. Ang kinatatakutan ng dyablo talaga yung mga sumusunod sa Diyos eh. Amen? Sabi ni James, Santiago 4:7, pasahop ka sa Diyos, sanansangin niyo ang dyablo. Lalaya sila. Amen? Kaya nga, alam niyo po, mas mabuti pa si Satanas ang kalaban natin eh. Tanungin niyo ako bakit? May magtatanggol sa atin eh, Diyos. Ipagtatanggol tayo ng Diyos. Pero pag ang kalaban natin ay Diyos, walang magtatanggol sa atin. Amen? Hello? Pag mismo ng kalaban natin ay Diyos, walang magtatanggol sa atin. Pero kung si Satanas lang ang kalaban natin, may magtatanggol sa atin, Diyos. Amen? Kasi, pag consecrated life tayo, may authority tayo. Kapag nag-lose yung consecration natin, nag-lose din yung strength. Di ba kaya minsan tayo nanghihina, nalalata. Kaya napakahalaga, binavalue natin yung consecration. Amen? Kasi yun yung armas natin sa mundong ito. Yan po. Sabi mo sa katabi niya yung armas natin. Ordinary man tao tayo, pero yun lang ang puhunan natin, yung puso natin. Di ba sabi sa Mateo 5:8, mapalad ang may malinis sa puso. Makikita nila ang Diyos. Sina Pedro, ordinary tao. Gawa 4:13. Nagtaka po yung mga Pariseo at Skriba. Kasi sabi nila, hindi ba ito mga nag-aaral Pero naalala ng mga Pariseo at Skriba, kasama nila si Jesus. May power of the Holy Spirit sila. Amen? May wisdom na galing sa Diyos. Kaya mga may sakit, gumagaling. Amen? So, hindi po masama maging mga professional, okay yan. Pero ang mahalaga, yung ating intimacy sa Diyos. Kasi yung intimacy sa Diyos, hindi nakukuha yan sa tagal natin, sa dami nating alam sa Bible. Yung intimacy, gaano ka kalapit sa Diyos. Amen? Gaano mo tinutugunan yung nais ng Diyos sa buhay natin. Hello? So, kilala nyo, di ba? Kaya ko po tinuturo ito, balance tayo May faith tayo. Unstoppable faith. Pero may consecration. Kasi may blessing din sa consecration Alam niyo po, di ba, sa Bible, kagaya po ni Samson, anointed siya. Pinili siya ng Diyos Pero, napabayaan niya. Nag-lose ang kanyang consecration. Hindi siya naging maingat. Hindi siya umiwas. Hindi niya iniwan. Kaya nangyari, di ba, nabihag siya ng kaaway. Nabulag siya. At maaga ang kamatayan niya. Although ligtas siya. Kasi nasama naman siya doon sa Hebreo 11 Yung sa mga man of faith Kaya lang, para bang hindi pa panahon yung kanyang kamatayan, napaaga yung kanyang kamatayan. Amen? Bakit? Nag-lose yung consecration niya. Kasi nga tayo po, may kalaban sa mundong ito. Amen? Hello? Dinaiglaan siya ni Delilah Amen? Miss pinahalaga niya yon. Pero, ang nais ng Diyos, siyempre, ang mahalaga kay Lord, yung vision, yung nais niya sa ating buhay. May labanan Hello? May pipigil at may pipigil sa pangarap natin. Sa gusto natin. Kaya dapat, binigay na sa atin ng Diyos yung mga armor, mga susi, para ma-overcome natin ang mundong ito. Kaya nga si Jesus Christ, lagi niyang sabi kay Pedro, Juan, Santiago, manalangin kayo. Mateo 26, verse 41, manalangin kayo upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Dahil si Jesus Christ ay grabe, di ba, yung intimacy niya sa Diyos? Grabe. He pray habitually. Amen. Sabi doon, kinaugulaan ni Jesus. Umakit sa bundok. Pag sinabing kinaugulaan, habit niya ang manalangin. Kapag ang panalangin naging habit, hindi tayo sasabit. Amen? Hello?
He prayed submissively. Sabi niya, Lord, ang kalooban mo, masunod wag ang kalooban ko. Hello? Kasi may permissive will ang tao eh. Sasabihin ng Diyos, sige, ang kulit mo sige, okay lang. Kaya lang ang permissive will, pinagsisisihan sa bandang huli, may consequence. Pero yung perfect will ni Lord, yan yung may payapa ka. Kasi alam mo kasama mo ang Diyos. Amen? Kahit may pagsubok at pagtitiis. Di ba parang sa bansa ngayon, pag sinabing permissible, kailangan magpapatay ako para makaupo ako. Negosyo ito eh. Kaya ipapatay ko ito sa ganito. Para makuha ko ang posisyon, permissible yon. Pero sinisigurado ko, may consequence yun. Amen? May pagsisisihan yun sa bandang huli. Wala pang taong nagtagumpay na binangga niya ang Diyos. Sabi po sa Biblia, lahat ng tuhod ay luluhod. Magsasabi na si Jesus ay Diyos. Di mas maganda pa, doon ka sa perfect will ni Lord. Yung perfect will ni Lord, minsan nag-iintay ka. Minsan nagtitiis ka. Tinitiis mo lahat. Dahil alam mo yung kalooban ng Diyos, alam mo yung tama at mabuti. Pero pagkatapos ng pagtitiis na yon, mag-aani ka naman ng kapayapaan. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Mahalaga yung benefits of staying in consecration. Number 1, anointing. Amen. Number 2, authority. Number 3, empowered life. Siyempre, pagka consecrated tayo, empowered tayo. Hello? Mas marami pong makikinabang na tao sa atin. Mas maraming matatats. Mas maraming mabe-bless. Magiging yung problem, yung solving problem, anointing ay nasa sa atin. Di ba? Kung sa kung po ba ay vessel na tayo. Vessel tayo ng hope, vessel tayo ng faith, vessel tayo ng love, vessel tayo ng peace. Kasi nakakausap natin ang Diyos. Kaya nga, pag nakausap mo ang Diyos sa umaga, magiging pagpapala ka sa mga kausap mo sa buong maghapon. Amen? Yun yung may mga Kristiyano may secret place. Hello? Palakpak po sa Panginoon. Number 3. Ayan. Praise God. Sure direction. Ito nyo po, sabi po ni Pablo doon sa verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Grabe. Nagpapatuloy sa hangganan. Amen? Alam niyo po, inilan tulad ni Pablo, parang tayo manglalaro. Amen? Tanyo po, dito po sa 1 Corinthians 9:25-27, sabi po ni Paul, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandirian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupal ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Alam niyo po may 3 parts of praise eh. Di ba sa takbuhan, may tinatawag na entry point. Siyempre, lakas-lakas mo pa, naghanda ka, nakaprepare ka, lakas-lakas mo. Amen? Pero sa pagtakbo mo, darating din yung crucial point. Amen? Yung bang, siyempre, umpisa excited ka, para bang bago kang tanggap sa Panginoon, saya-saya mo, first love mo si Lord. Kaya na may mga pagsubok na, ito na yung crucial point. Kung sa takbuhan, nasa kalagitnaan ka na. Bumabagsak na yung mga pawis mo, kinikisig na yung binti mo. Nandoon na nagdadoubt ng isip mo kung tutuloy ka pa ba sa finish line. Parang pagod na pagod ka na. Crucial point po yun. Pero ang goal, finish line. Sabi mo sa katabi, ang goal ay finish line. Kaya nga sabi ni Pablo, sure direction. Ang mananakbo, nakatingin yan sa finish line. Amen? Hello? Huwag masanay na laging kapos. Hayaan natin tayo'y makatapos. Amen?
Hello? Ulitin ko. Huwag masanay na laging kapos. Hayaan nating tayo'y makatapos. Maraming tao po ang mahusay lang sa simula. Amen? Pero hindi nila tinatapos. Pero sa mga anak ng Diyos, ang sabi po sa Philippians 1:6, ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay, siya ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. So makita niyo po, di ba, yung ginawa yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:25, 26, 27, di ba, may 3 Ds on how to accomplish the direction of God. Number 1, discipline. Kasi kailangan talaga natin disiplina eh. Ay sa manlalaro, may disiplina po yan. Amen? Kaya nga, bago dumating yung laro, jogging ng jogging yan. Pati timbang niya. At pag tumatakbo na isang manlalaro, nakasando lang yan para walang pabigat. Sabi mo sa katabi, walang pabigat. Hindi ka makakatakbo pag maraming dala-dala. Amen? Hello? Siyempre, kailangan determination. Kaya nga sabi ni Paul, tumatakbo ako sa isang tiyak na patutunguhan, doon sa verse 26. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Sabihin nakatuon lang siya sa finish line. Alam niya kung saan siya pupunta. Meron siyang strong determination. At siyempre, kailangan ng dedication. Para ma-accomplish natin yung direction na pinapagawa sa atin ng Diyos, kailangan dedication. Surrender life is a power for life. Amen? Surrender life is a conqueror life. Surrender life is a overcomer life. Amen? Lamang na ating pinag-aralan ngayon. Momentum of moving forward. Number 1, unstoppable faith. Walang hihinto. Sabihin mo sa katabi, walang hihinto. Walang titigil. Kaya nga momentum salida. Siyempre, kasama rin yung balance tayo. Consistent consecration. Babantayan din natin ang ating sarili. Amen? Kasi powerful po yun yung consecrated life Yan tayo meron, wala ka mang yaman ng mundong ito pagka meron ka nito. Susunod na yung yaman ng mundo. May provision. Kapag ginagawa natin yung mission na ipinapagawa ng Diyos, may provision. Hindi magkukulang ang Diyos. Amen? Sure direction. Idadagdag ng lahat ng Diyos. Papadala ang Diyos sa mga destiny helper, magpapadala siya ng mga kingdom helper, men of influence. Gawin lang natin ang tatlong ito para makapagpatuloy tayo. Amen? Tayo po ay tumayo at pinili nyo na pumunta rito para sambahin ang Diyos. Pinili nyo na parangalan siya at luwalhatiin siya. Pinili nyo na ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Diyos sapagkat ang ating kinabukasan ay hawak ng Diyos. Pag hawak tayo ng Diyos, wala tayong dapat ipangamba. Thank you, Lord, dahil apakabuti mo po sa aming buhay. Kahit kailan hindi kayo nagkulang, pinapalakas nyo ang mga tupan nyo. Nire-restore nyo, nire-revive nyo ang mga taong nagpapakumbaba. Humahana po sa inyo. Dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, lahat ng nakakonect sa website na ito, ama man sila, ina man sila, dalaga man sila, binata man sila, maliliit na bata man sila, ibang lahi man sila, kayo'y Diyos na hindi nagtatangay ng tao. Salamat po, Diyos. May Diyos kami na nalalalapitan. Inaamin namin, hindi man kami deserve sa inyo. Minsan kami nagkukulang, nagkakamali. Pero muli niyong inire-revive, inire-restore niyo ang aming puso. Binibigyan niyo kami ng sure direction.
Kinoconsecrate mo kami. Ibinababa mo sa aming puso yung unstoppable faith. Kami po'y nagpapakumbaba, O Diyos, sa umagang ito. Gawin natin itong panalangin sa ating buhay. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Kayo po mga nasa tahanan, nasa ibang bansa, sa Jesus po ang ating pag-asa. Siya ang ating kaligtasan. Nagmamahal siya sa lahat ng tao. Nagliligtas, nagpapatawad, nagpapagaling, nagpapalakas, nagpapalaya. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko. Sambahin mo siya ngayong umaga. Narito ka. Iniintay niya ang iyong pagsamba. Iniintay niya ang iyong pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Yung inilideklara mo ngayong umaga, narinig yan ng Diyos. Ikaw lamang, sa'yo lamang, sumasamba, magpupuri. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Nasa tahanan ka man, nasa ibang bansa ka man, nakikinig ng Diyos ang panalangin mo. Nakikita ng Diyos ang puso mo. Sa habang buhay, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri. Karapat-dapat siyang sambahin. Karapat-dapat siyang itaas. Karapat-dapat siyang parangalan. Sa'yo nagtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, may patutunguhan ka. Kaya minsan may pinagdadaanan ka. Sigurado ang patutunguhan mo. Kasama mo ang Diyos sa pangarap mo. Nilalagay ng Diyos sa puso mo at tiwala ka sa Kanya. Ikaw lang. Yes. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Yes, maglilingkuran ka namin, O Diyos. Walang makakapigil, walang makakapagpahinto sa paglilingkod namin sa'yo, O Diyos. Ikaw ang aming buhay, Jesus. Ikaw ang may kontrol ng aming kinabukasan. May hawak ng kinabukasan ng aming pamilya. May hawak ng kinabukasan ng aming mga trabaho, ng aming pag-aaral. Nakakaalam ng mga gandang bagay na gagawin niyo sa hinaharap. Kung may sakit ka, pinagagaling ka na Jesus. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Magtiwala ka sa Kanya. Ang katawan mo, templo yan ng Diyos. Pinapalakas ka na Jesus ngayong umaga. Any name ng sakit na nasa iyong katawan, inire-release ng Diyos.
ang kalayaan, kagalingan, in Jesus' name. Jesus, your name is healing. Jesus, your name is might. Salamat po, Diyos, sa kalakasan, kagalingan. Thank you, Jesus. Salamat po, iniligtas mo kami, Panginoon Jesus. Salamat po, pinatawad mo kami. Salamat po, binigyan nyo kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po, naging anak mo kami. Salamat po, tinatakang kami ng banal na Espiritu. At ngayong umaga, pinapakinggan nyo ang aming panalangin. Nakikinig ka sa hinaing ng inyong bayan. Ano man po, O Diyos, ang personal na kahilingan ng bawat isa, sa lahat po ng naririto, nasa tahanan, nasa ibang bansa, kayo po nakakaalam. Ito man po'y para sa kanilang pamilya. Ito man po'y para sa kanilang pag-aaral sa trabaho. Ito man po'y para sa relasyon nila. Lord, kinakatagpo niyo po sila. Lord, nakikita niyo po yung kanilang pagpapakumbaba. Nakikita niyo po yung pagsusuko ng buhay nila sa Diyos. Kabataan man sila, magulang. Nais nilang bumangon, nais nilang bumawi, nais po nilang sumunod sa inyong kalooban. Lord, salamat sa approval mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa acceptance mo sa buhay po ng bawat isa. Pinapalakas nyo. Pinatatatag ang pananampalataya ng bawat isa. Salamat sa dugo ni Jesus na tumubos at taglinis sa aming buhay. Kung kayo po'y bago na ngayon laang nakarinig ng ganitong pangaral, marahil gusto mo nang sumuko. Pero ito yung pagkakataong marinig mo ang pangangaral na ito ng salita ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang pinagdadaanan mo. May pag-asa kay Jesus. Sumunod ka lang sa aking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ikaw po ang pag-asa ko. Ikaw po ang aking kaligtasan. Inaamin ko po, marami po akong pagkukulang, pagkakamali. Salamat po sa pagpapatawad sa aking buhay. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord. Thank you po sa mga magulang, kabataan. Narito man sila sa Pilipinas, sa ibang bansa, tumanggap sa anak mong sa Jesus. Ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Pagpalain niyo po at saan man sila malapit na may tira na kanila tinitirhan, makakita sila ng mga dadaluhang church na ang ipinapangaral ay ang tagapagligtas sa Jesus. Na walang pangalang ibinigay sa silyong ng langit at sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Bless niyo sila, 10 ng kanilang pamilya, maging ang kanilang kabuhayan. Ngayon pong umaga, Ama, salamat po sa lahat ng naririto, sa lahat ng aming mga followers, viewers, sa ibang bansa, dito po sa Pilipinas. Lagi pong balot ng dugo ni Jesus ang aming mga angkan at pamilya. Hindi man namin sila kayang abutin ng aming kamay. Yung iba'y nasa ibang bansa, yung iba'y nasa ibang probinsya. Salamat po sa siguradong kaligtasan nila. Lord, dinideklara namin ang mga sasakayan nila ay covered ng blood of Jesus. Single man ito, tricycle, 4 wheels, aeroplano, barko, walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya. We cancel in the name of Jesus. Sa kanila pong paglalakbay sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, pagbibiyahe araw-araw, sinasaway namin anumang accident, sakuna, be depart, be disconnected sa aming mga angkan at pamilya. In Jesus' name, Lord, release angel na magbabantay sa kanila. In Jesus' name, walang trahedya, walang distraction sa aming mga pamilya. In Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name will break every captives. Binibigo din namin lahat ng masasamang plano ng kaaway. Walang kapangyarihan sa aming mga angkan at pamilya. In Jesus' name. At even po, yung mga stroke, high blood, heart attack, cardiac arrest. Dahil sa mainit na panahon, hindi namin ito pinapahintulutan sa aming mga angkan at pamilya. In Jesus' name. Because Lord, release strong immune system. Release faith. I-bless nyo ang angka ng pamilya ng bawat isa. Bukas ang kalangitan sa pamilya ng bawat isa. Yung mga pangarap nila sa kanilang mga anak at apo, magkakaroon ito ng kaganapan. Lahat ng mga anak nila tapong nag-aaral, akay at lahat sila ng tablado. Gaganda ang buhay ng mga kabataan. Magiging blessing sa bawat pamilya. Yung mga pamilya nilang nasa ibang bansa, nagtatrabaho, pagpapalain sila. Lord, release promotion sa mga nagtatrabaho sa mga OFW, mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, maging mga negosyante, mga magsasaka. Bless niyo po, Ama.
Walang magugutom na mga anak mo. Anointing of Abraham, pagpalain niyo sa loob at labas ng bansa ang bawat isa. In Jesus' name. Salamat po, Diyos, at magpapatuloy kami sa paglilingkod sa inyo, kami at ang aming pamilya. Walang makakapagpahinto. Dinadalangin din namin yung nalalapit na eleksyon, May 12. Ang final approval ay sa inyo. Ang final decision sa inyo. Maraming iniisip, pinaplano ng tao, ngunit ang kalooban niyo po ang magaganap. Pag gusto ng langit kahit hindi ipilit, o Diyos. Sa Senado, sa Kongreso, sa mga gobernador, mayor, sa lahat ng posisyon, mga konsihal, kayo ang may approval. In Jesus' name. Mahal niyo po ang bansang Pilipinas. Pagtanggol niyo, ilagay niyo sa posisyon yung mga karapat-dapat na magmamalasakit sa aming bansa. Kagaya po ni Nehemiah. Anointing of Nehemiah ang ilalagay nyo na mananalo sa May 12. May malasakit, may pag-ibig, may pagmamahal. Salamat po, we are blessed at ang May, June, July, August, September, October, November, December, i-bless nyo ang bawat isa. Yung mga magbabakasyon, galing ibang bansa, pagpalain sila. Yung aalis, Lord, si Ate Irene, sa kanyang pag-alis, sa darating na May 6, papuntang New Zealand, pagpalain niyo po siya. Magtatagumpay siya doon. Salamat sa perfect will niyo sa kanyang buhay. Magiging channel of blessing siya sa family. Ang bawat isa namin pinagpala niyo. Mula kids, youth, men's, women's, we are blessed. Maging ang kabuuan ng JLBC ay i-bless niyo. Magtatagumpay ang kabuuan ng JLBC. Maging ang OPAP-J, CLSG, His Life, JL, lahat ng churches sa Pilipinas, sa ibang bansa, Loremi, Times Square. Bless nyo ang body of Christ. Bless Philippines. In Jesus' name we pray. Amen and amen.